Ayun. So, yan mga master. Good day po sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating YouTube channel. At nandito na naman tayo para sa isa na namang kwentuhan. So, ayan, usapang ano tayo ngayon mga master. Usapang lalamog tayo muna. No? So, yun muna pag-usapan natin kasi yun yung vlog natin ngayon. So, related to dun sa mga lately, no? Ang daming mga riders na naban sa lalamog. No? At meron ding ilang vloggers na nasuspend. Buti na lang tayo, hindi pa tayo nasususpend, hindi pa rin tayo nababan. So, yun, ano bang nangyari sa kanila ngayon? Bakit naban yung mga ibang riders, no? At maraming naban, yung iba hindi nila alam kung anong dahilan. Yung iba naman, alam mo na kung anong dahilan, no? Unang-una dahil sa mga reklamo ng mga client nila. So, pag-usapan natin itong mga reklamador na client na itong mga master. Isa to sa mga kalaban ng mga riders. So, ang problema kasi dito, bakit yung mga client nagrereklamo? Kasi gusto kasi nila na yung rider mismo, sila lang yung pagsilbihan, no? Karamihan ng mga cases ng mga reklamo, yung mga kliyente yung mga sobrang demanding, yung mga nagpaparush at saka nagpapa-priority, na meron silang priority fee daw pero 20 pesos lang naman, di ba? Tapos yung iba mag-add ng 50, 40, kala mo nabili na nila yung rider. So, rinarush nila at ayaw nila magpa-double book. So, yung mga ganitong kliyente, mga master, ito talaga yung number 1 na kalaban ng mga rider. Kaya kung bago kang rider or luma ka ng rider, kapag nakatanggap ka ng ganitong kliyente o nakakuha ka ng ganitong kliyente, talagang mag-ingat-ingat ka kasi itong mga trader to mga master. Kahit na maayos mo magawa yung part mo sa kanila, no? Madelay ka lang sa oras na gusto nila, i-report at i-report kanya ng mga master. Danas ko na yan kasi one time nagkaroon tayo ng ganyang klaseng kliyente. Yung sa akin naman, actually rush din yung sa akin Tapos wala naman akong double book nun kasi talagang sinadya ko talagang siya lang yung dahil malapit lang naman, no? Dito lang sa may Taguig, Las Piñas Taguig lang. Nakiusap yung sender na kung mo pwede kong i-rush. So sa akin walang problema, sige, bago pa lang ako that time. Kaso lang yung receiver masyadong demanding sobra. So nagchat pala siya sa akin, no? I know some of you na panood na yung vlog na to. Nagchat pala siya sa akin, tapos hindi ko na-replyan. Syempre paano mo re-replyan nagde-drive ka, di ba? Tapos akalain mo ba naman pagka-deliver ko sa kanya nakasimangot. Tapos pagkaligod ko report pala ako. So ganun mga master, kahit na maganda yung service ko sa kanila, mabilis. Sila lang yung kliyente ko dahil sa kagustuhan nilang, di ba? Yung mga gusto nilang paliparin yung rider. Ayun, nagkakaroon ng mga ganong klaseng pangyayari. And syempre hindi lang ako nakakaranas yan. Marami din mga master. Kaya ang tip ko dun sa ibang mga rider na mga baguhan, kung hanggat maaari, iwasan nyo na yung mga rush order, yung mga priority order na yan. Kasi yan ang, yan ang magiging mitya ng pagkasuspindi nyo, kaya pagkaban. Kapag yan mga yan nag-report ng grabe yung report nila sa'yo, wala na. Siyempre, alam naman natin dito sa Lalamove, ang pakikinggan dito, hindi naman yung rider Kahit na anong reasoning mo dyan as a rider, hindi ka pakikinggan ng Lalamove. Always si client ang pakikinggan. Kahit na sinasabi nila na driver partners tayo, pero sa totoo lang, hindi tayo ganon. Hindi tayo driver's partner. Kasi kung partner tayo, dapat meron tayong side. Diba? Kahit na nga mali na yung kliyente, nag-triple book na, nag-double book na, nakuha ng rider, pinapakancel ni rider yung booking, hindi kinancel ng kliyente. Pag si rider ang nag-cancel nun, kasalanan pa rin ni rider. So, yan yung ilan sa mga dahilan kung bakit nare-report si rider, no? Yung iba ayaw magpa-double book kasi gusto nila sila lang, 'di ba? Yung iba naman talagang oorasan ka, minomonitor ka. Sobrang toxic yung mga ganong klaseng kliyente. Kaya kung may makakapanood ng ganitong kliyente, kung mapapanood nyo na sobrang toxic kayo, sana naman intindihin nyo rin yung mga rider na yan hindi lang kayo ang siniservisan yan, marami pa. At syempre obligado mag-double book yan dahil kailangan din kumita yan.
Sa sobrang baba ng fare ngayon nilalamove, talagang hindi na sumasapat yung kita ng rider kung pa-single booking lang. Diba? So, sana maintindihan niyo ng mga kliyente na namimihasa sa mga ganyang klaseng parang modus operandi na nga yan, di ba? Gusto nila sila lang. Sa mga nakakaintindi, thank you po sa inyong lahat, no? Sana maintindihan niyo yung mga rider na kawawa naman, nabibilad sa araw, diba? Nauusukan, ulan, init, minsan nagkakasakit para lang mabigyan kayo ng service na maganda. Okay, so yun po isa sa mga dahilan kung bakit yung ibang mga rider na-suspend lately at yung iba na ban. So ano pang dahilan ng pagka-ban ng mga rider? Dahil po yan dyan sa bago nilang tawag ito, bagong update na facial recognition. So kailangan syempre, although alam nyo maganda yung ganyang facial recognition kasi protection yan para dun sa kliyente and syempre para dun sa rider, no? Kaso nga lang mga master, meron mga facial recognition na nagpe-fail. No, kagaya ng ibang mga rider na nag-facial recognition sila, kahit na sarili nilang account, hindi tinanggap yung kanilang facial recognition. Hindi ko alam kung bakit. Kaya ako pinapanatili ko yung picture ko na ganito, kalbo. madaling i-scan yung mukha ko. So, yun. Ang dami rin naman sa facial recognition na yan, mga master. Pero yan, maayos naman yan. Pumunta ka lang ng opisina, patunayan mo na ikaw nga talaga yung may hawak ng account na yan and hindi mo hiram yung account na yan. So ganun din sa mga naban, dun sa mga reklamo, yun pwede nyo rin puntahan dun sa opisina para maayos yan, no? So first, second, third, mga third offense na ban ka sigurado mga tatlong lang yan mga master, tatlong suspended ka, ban ka na yung pangatlo. So kaya ingatan nyo at yan, ingatan yung ma-report kayo at syempre gandahan natin yung service natin. Kaso lang, pag talagang yung kliyente barubal talaga, wala tayong magagawa dyan, no? Kaya iwasan nyo na lang mga master yung mga note. Meron yung iba nag-note, no double booking. Yung iba sinasabing priority kasi pagkain to. Wag yung kukunin na yung ganong klaseng booking. Yung iba kasi titigas pa rin ang ulo yung ibang mga rider sobrang pinipilit pa rin nila yung gusto nila. Di ba? Pag sinabi dun sa note na priority, huwag nyo nang kukunin. Hayaan nyo sila. Kung gusto nila, sila na lang mag-deliver. Di ba? Gusto nila i-double book nila kung talagang priority yan. Pero kung mag-a-add lang ng plus 20, plus 30, plus 50, huwag nyo nang kunin. Huwag kayong masyadong mahayok sa 20-20 pesos na plus. Tapos, mag-iiyak kayo pag naban kayo dahil na-report kayo. Di ba? Kasalanan nyo rin naman yan. Tagal ko na sinasabi sa vlog yan mga master na huwag yung kukuha ng mga priority booking. Not unless na yung priority booking yan is 2 to 5 kilometers away lang or 6 kilometers away lang. Kasi napakadaling itakbo niyan mga master. Siguraduhin nyo na mabilis kayo patakbo kasi minsan orasan din kayo ng mga yan. Diba? So yun mga master. Ano pa ang dahilan sa pagkaban? Ito, sa mga kagaya kong content creator, mga master, I know some of you pamilyar doon sa ibang content creator dito sa Lalamove na naban na. Ano yung mga cases nun? Yung pagpapakita ng mga address information ng booking. So para to sa mga content creator na kagaya ko, actually aware na rin ako dito, mga master, matagal na, no? Yung address talaga, hindi ko pinapakita yan. Kaya yung cellphone ko, laging malayo yan. Tapos, hindi ko nalinagyan yung cellphone ko ng payong. Kasi, just in case na tumawag-tawag ako, meron akong camera. Hindi kita yung cellphone, yung address dun sa camera, no? Maliwanag yung araw. So, yun. Aware ako dyan. So far, hindi pa naman tayo nasususpende dahil dyan. Tsaka, hindi naman nagtitrending yung mga vlog natin sa Lalamove. Kaya, siguro, hindi pa nila nakikita, no? Wala pa naman tayong trending. In related naman dun sa mga mukha ng kliyente, tingin ko meron din akong meron din akong violation dyan kasi minsan yung mga kliyente naman na bibidyohan ko rin yung mukha, pero hindi naman sa kumbaga nagrereklamo ako na binibidyohan ko rin. Normal conversation lang naman yung nangyayari. So I think allowed naman yung ganun mga master. Ang hindi lang allowed as a content creator, pakita mo yung mukha yung kliyente tapos
magrereklamo ka sa kanya, or pagtalikod niya ay magrereklamuhan mo siya. So I think yun yung isa sa mga labag sa policy ni Lala Move, yung mga ganong klase. So as a content creator, kagaya ko, kagaya ng ibang mga vlogger na napapanood ko rin dito sa social media, sa YouTube. So iwasan na natin muna yung pagpapakita ng mga address, no? One time meron akong ganyang klaseng video na nakita yung address, si YouTube mismo yung nagano sa akin nag-notice. So yung video ko ginawa niya, inano niya, pinulan niya, imbis na kulay green ginawa niyang pula dahil daw kita yung address. So ang ginawa ko, dinispute ko yun, ang tawag to, request review ko, tapos blur ko yung ano. So tinanggap naman. Okay, so ano pa mga master, yung ilan sa mga naban dito ng mga rider. Syempre, alam na natin yung mga nagbenta ng mga account, yung mga nakabili ng account, nung nagkaroon ng facial recognition, automatic yun mga master, ban talaga yun. Kasi nga, saan sila kukuha ng mukha ng tunay na may-ari, di ba? So hindi talaga nila maano yun, hindi nila makokopya yung mukha ng tunay na may-ari dahil iba ibang tao yun iba yung identification nun. So yung mga second account nila, ban yun mga master pag nag-require ng facial recognition si Lala Move. So yung iba pang mga dahilan, marami ako nakita mga dahilan na yung iba mataas naman ang ratings, mataas ang service quality, pero na-ban pa rin sila. So in short mga master, baka meron silang mga existing or mga previous record kay Lala Move na talagang medyo mabigat din. So baka nasilip yon ni Lala Move, and yun, naging dahilan ng kanilang pagkaban. So kung tatanungin nyo, meron mga nagko-comment sa akin na malapit na rin daw akong maban. Hindi naman ano yan, kumbaga sa akin hindi naman na bago sa akin yan mga master. Talagang looking forward ako sa mga ganyang bagay kasi syempre as a content creator, di ba? Meron tayong mga nagagawang minsan hindi natin alam, di ba? Dahil lang sa for content, di ba, yung paggawa mo ng content, minsan lumalabag ka rin kagaya ng mga facial pagpapakita ng mukha ng mga kliyente natin. Minsan nagagawa ko yan noong mga nakalipas na panahon. Pero ngayon mga master, halos bihirang-bihira ako na isama yung mga mukha ng mga kliyente. Kung mapapansin nyo, kinakat ko na. Tapos diretso na agad ako sa booking. So, kasi bukod sa mahaba yung mga video natin, tinatamad na rin akong mag-edit. So, kaya minsan kinakat ko na rin yung mga ganong klaseng scene. So, kung ako tatanungin nyo, kung ako ay kumusta yung ratings ko mga master, ito mga nakalipas na araw, kagaya nyan, last time, meron tayong booking na grabe yung grabe yung cancellation ko dahil sa mga pasaway na kliyente. So far ngayon, tingnan natin yung ratings natin excellent pa naman. Ayan, kompleto pa rin naman, no? Hindi pa rin naman na pero sooner or later mababawasan na to, and tatanggapin ko na yan dahil wala naman tayong magagawa na kahit na pagkakamali ng mga kliyente, pagkakamali rin natin yan, no? Ewan ko ba sa kanila, one-sided po si Lala Move mga master. So hindi tayo nila pakikinggan, kaya hangga't maaari na lang gawin nyo na lang yung sa tingin nyo tama, kasi whether tama ka naman at pag na-report ka, ganun pa rin ang magiging resulta nun. So at the end of the day, mali ka pa din. Okay, so yun ilan sa mga dahilan na naban yung mga rider. Yan ang ilan sa mga dahilan pala na alam kong dahilan kung bakit naban yung ibang mga rider. Yung iba random na lang mga master, kasi nakita ko yung iba na nagkwento sa akin, wala naman silang violations na natatandaan, okay naman yung kanilang delivery, pero naban sila. So yung mga ganong klaseng bagay, pwede nyo puntahan yun sa opisina, maayos pa yun. Okay? Pero kung talagang meron severe violations talaga, medyo mahirap na yan. Yan lang ang update ko dyan sa mga reason kung bakit nababan yung mga rider. So pag ako mga master na ban, malalaman nyo naman kung ako mababan, diba?
Syempre ibablog ko pa rin yan. And kung mangyayari yun, siguro hindi na ako pupunta ng ano. Hindi, kasi binan na nila ako so hindi na ako magpapa-activate siguro. Syempre mamimiss ko kayong lahat. Ganun din, mamimiss nyo rin ako sa mga content natin. Ganun talaga ang buhay mga master, no? Kumbaga dito sa Lalamove, swerte-swerte lang. Pero so far naman, sa tagal natin dito sa Lalamove, wala pa naman tayong case na nasuspend ako or something like that. Okay naman yung pakikitungo kasi sa mga kliyente. Not unless kung talagang meron tayong makakaaway, no? So, yun lang. Yun lang yung aking ano. So far, dun sa mga nagdadasal na maban na ako, okay pa naman ako. Excellent pa naman. Okay pa naman. Wala pa namang issue sa akin, mga master. Tsaka, meron palang mga, mga bagong mga rider na nagrereklamo din kay Lalamove. Hindi pa sila nakaka-activate lang nila. Sobrang bawas agad yung ratings nila. No? Hindi ko alam kung anong kasagutan yan. Di ba kasi, sa akin kasi nung bago ako, hindi yung rating ko normal lang. Bumaba lang yung rating ko nung mahilig tayo mag-cancel ng mga dating natin, booking dahil puro pasaway. So, ayan. So, ngayon mga master, ako tip ko na lang sa inyo, ingat-ingat na lang doon sa mga bubiyahe kay Lalamove. At hanggat maaari, no, yung sinasabi ko mga booking doon sa mga vlog natin na dapat hindi nyo kinukuha, gawin nyo lang yan mga master. Tingin ko, baka kasi yun ang yun ang susi sa pagkaban nyo, yung mga ganong klaseng booking na sobrang demanding booking. Okay, so yun lang mga master. Hindi ko na i-edit yung vlog na to, basta tingin ko tama naman yung mga sinasabi ko. So i-upload ko na to. Maraming salamat po sa panonood nyo at magkita-kita tayo sa susunod na updates. Bye bye.